Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kahit narating ko na ang ilang lugar sa Asia, Pilipinas at ibang states sa US, isa pa rin ako sa mga taong gustong-gusto na makarating sa Japan. Hindi lamang para makita ang cherry blossoms pero upang maranasan ang kanilang kultura at makain ang iba't iba nilang pagkain. Kahit saan ka magbasa, karamihan sa mga taong nagpunta o nakabisita na sa Japan ay puring-puri ang mabait at marespetong mga Japanese. Sa ganda ng kapaligiran sa bansang yan, mula sa pagiging turista ay kinonsidera na rin ng ilan na manirahan sa Japan. Bilang isang first world country, ang Japan ay isa sa mga bansang target ng mga Filipinong gustong mabago ang kanilang buhay. Isa sa mga taong naengganyo ng mga ibang bansa at sumubok na mabago ang kanilang kapalaran ay ang dalagang si Gladys Grace. Ayon sa ulat, ito ay born and raised sa barangay Batyocan, Libungan na matatagpuan sa probinsya ng North Cotabato. Katulad ng ibang lugar sa Mindanao, ang bayan ng Libungan ay puno na mahigit 50,000 mga tao na karamihan ay gustong makaahon sa kahirapan. Ang mga testado ay isa sa pamilyang umasa na magkakaroon rin sila ng maginhawang buhay. Kaya bata pa lamang ang kanilang 6 na mga anak ay sinigurado nilang malalaman ng mga ito na ang isang sandata para makaahon sa kahirapan ay ang pagkakaroon ng maayos na edukasyon. Ang payong yan ay isinupuso ni Gladys at tumatak sa isip nito na kung siya ay makagraduate, magkaroon ng diploma, ay maiahon niya sa kahirapan at matutulungan niya ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay masaya naman sapagkat bata pa lamang si Gladys ay nakitaan na ito na mahilig mag-aral. Nang ito ay magsimulang mag-aral sa elementarya ay di lamang ito kasama sa mga honor students pero madalas din itong manguna sa kanyang mga klase. Sa ganda ng potensyal ni Gladys, ang kanyang mga magulang ay ginanahan na magtrabaho upang masuportahan nila ang pag-aaral nito. Nang ito ay tumuntong sa high school ay nakasama na naman si Gladys sa mga estudyanteng nangunguna sa klase. Ang mga magulang nito ay mas lalong nagpursige sa pagtatrabaho para kumita ng pera dahil gusto nilang magkolehiyo ito. Base sa ulat, ito ay kumuha ng agricultural degree sa University of Southern Mindanao na may layong mahigit 30 minuto mula sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon ay hindi lamang ito nagkaroon ng maraming kaibigan, pero si Gladys ay inilarawan isang masipag at isang matalinong estudyante. At upang lalong mahasa ang galing nito sa kanyang kurso noong 2017, kasama ang iba pang mga estudyante, ito ay lumipad patungong Israel para sa kanyang on-the-job training. Doon ay na-expose si Gladys di lamang sa kung papaano ang operasyon pagdating sa agrikultura. Ngunit masaya ito sapagkat nakarating siya sa ibang bansa at naranasan kung ano ang pagkakaiba ng Pilipinas sa Israel. Sa galing nito sa pag-aaral, ito ang idineklarang cum laude nang siya ay gumraduate sa University of Southern Mindanao. Kalaunan, si Gladys ay naging licensed agriculturist. Pero kahit ito ay nagkaroon ng matatawag mong dissenting trabaho, ay hindi doon nakontento si Gladys sapagkat gusto talaga niyang mabigyan at mabayaran ang nagawang sakripisyo ng kanyang mga magulang. Kaya sa desperado niyang maiahon ng mga ito sa hirap, nakaisip si Gladys na mag-Japan. Nang ito ay makahanap ng agency ay pinagtulungan ng pamilyang testado na makaipon ng pera. Sa kadahilanan na requirements sa Japan na makapagsalita ng lingwahe ng mga Hapon, ito ay matyaga muling nag-aral at pagkalipas lamang ng ilang buwan, nang ito ay marunong ng magsalita ng Nihongo, ang parehong agency nito ay kaagad siyang hinanapan ng employer. Ang pamilyang testado ay masaya sapagkat ilang hakbang na lamang at makakamit na nito ang kanyang mga pangarap. Sa video na ito ay ibinahagi ni Gladys na nagpapasalamat siya sa Diyos at agency sapagkat kung hindi dahil sa mga ito ay wala siya sa Japan.
Grateful ko sa Kagaya Kashmir because God set them as instrument for all those like me, like us, na ang dream is mag-adto dari. In-encourage din niya ang mga taong gustong magtrabaho sa ibang bansa na dapat silang maging positibo sa buhay at wag na wag silang susuko sa mga pangarap nila. Hinikayat din niya ang mga ito na maging pasyensyoso sapagkat lahat ng mga bagay, lalo na yung gustong-gusto mo sa buhay, ay minsan hindi ka agad mapapasayo. Idinagdag rin ito na kung ikaw ay magtatrabaho o mangingibang bansa, ay huwag kang mag-expect ng mataas sapagkat ibang-iba ang buhay sa ibang bansa. Pahapyaw nitong ibinahagi na ganoon ang naranasan niya. Noong una ay nakala niya na madali siyang makaka-adjust sa kultura at lifestyle ng mga Hapon sapagkat marunong naman siyang makapagsalita ng lingwahe ng mga ito. Ngunit sinampal siya ng katotohanan nang makatuntong siya sa Japan noong 2023. Sa tulong ng kanyang agency pati na rin ng mga taong nakilala niya, si Gladys ay unti-unting nakapag-adjust. Ngunit kahit ito ay maayos na nakakapagtrabaho sa hotel, ay hindi pa rin ito maiwasan na malungkot kaya naman naging malaki ang role ng social media sa kanyang karanasan bilang OFW sa Japan. Sa mga videos ni Gladys ay makikita mo na ito ay nagtsatsagang matulog sa maliit na kwarto kasama ang ibang mga Filipino. Nang matapos ang kontrata niya sa hotel ay lumipat at nagtrabaho naman siya sa isang ramen restaurant. Sa kanyang mga larawan at ilang videos ay makikita mo na puno siya ng determinasyon na maka-adjust sa Japan. Ito ay nagkaroon ng maraming mga kaibigan. Kung ang ilan ay ilag na makisalamuha sa ibang mga Pinoy dahil sa takot sila sa pagiging plastic at baka manira ang mga ito tulad ng naririnig niya, ay ibahin mo si Gladys. Sa video na ito ay makikita mo na hindi ito nahihiya na makihalubilo sa iba niyang mga kababayan nang ganapin ang Filipino Festival sa Japan. Si Gladys kasama ang pinsan nito ay hindi rin mawawala sa mga selebrasyon. Inilarawan din itong malambing na kaibigan na handa kang sorpresahin sa espesyal mong kaarawan. Nang halos isang taon na ito sa Japan ay unti-unti siyang nakapagpadala sa kanyang mga magulang. Pero dahil sa pananatili nito sa bansang yon ay naging financially literate din ito at naging masinop sa kanyang sahod. Sinigurado nito na siya ay mag-iipon rin para sa kanyang sarili. Kung titingnan mo ang buhay ng 28 taong gulang na si Gladys, bagamat hindi perpekto ay naging inspirasyon naman para sa iba na kahit matagal at mahirap, kung gusto mo talaga ang isang bagay ay dapat huwag mo itong sukuan. Base sa report, nang magtapos ang ilang buwan nitong kontrata sa ramen restaurant, ay lumipat naman ito sa Old Japanese Restaurant. At tulad ng kanyang nakagawian, kung hindi siya abala sa pagtatrabaho ay makikita mo itong pinupuntahan ng ilang magagandang lugar malapit sa kanyang tinutuloyan sa Adachi Ward na makikita sa Tokyo. Ngunit ang masaya, kwela, palangiti at mabait na si Gladys ay magiging biktima ng isang trahedya na hindi lamang tatapos sa buhay niya, ngunit magpapabago rin sa buhay ng kanyang pamilya at mga taong nakapaligid sa kanya. Sa larawan na ito na ibinahagi ng isang babae mula sa language agency nito noong December 4 lamang, ay malungkot nilang kinumpirma na ang nasa loob ng kabaong na ito ay ang labi ng 28 taong gulang na si Gladys. Mabilis kumalat ang balita na yan na talaga namang ikinagulat ng karamihan, lalo na yung mga nakakilala sa dalaga. Naging sunod-sunod ang pagpupost ng mga ito ng mensahe ng pakikiramay. Halos lahat sila ay inalala kung gaano na-impluwensya ni Gladys sa kanilang buhay at paano ito naging mabuting kaibigan sa kanila. Ang ilan ay humingi rin ng hustisya sa nangyari at gusto nilang mapanagot kung sino man ang taong gumawa noon sa dalaga. Ang ilan sa kanila ay hindi maintindihan kung bakit sa murang edad ay kailangan itong mamatay at kinwestiyon din nila kung bakit may gustong pumatay dito. Habang umuusad ang investigasyon sa nangyari, ang pamilya nito ay humingi naman ng privacy sapagkat sila ay nagluluksa pa rin. Ngunit binasag nila ang kanilang katahimikan ng isang impormasyon ang kumalat na sila ay nanghihingi ng tulong pinansyal.
Ang kapatid nito ay binalaan ng mga tao na kung meron man silang makita o mabasa ng mga taong nangongolekta ng pera at sinasabi ng mga ito na para yun kay Gladys o sa naiwan itong pamilya ay wag na magbibigay ng kahit anong halaga ng pera sapagkat hindi naman sila nanghihingi ng tulong dahil direkta silang nakikipagtulungan sa gobyerno. Ang ilan ay hindi mapigilan na mapatanong kung ano ba talaga ang nangyari kay Gladys sapagkat imposible na ito ay namatay sa isang sakit dahil ni minsan ay hindi nila ito nakitaan na ng hina o senyales na ito ay may nararamdamang masama. Bagamat gustong-gusto nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Gladys ay wala silang nagawa kundi maghintay sa balita. At ang pamilya naman ito sa Mindanao ay lumapit sa ilang ahensya ng gobyerno para agarang maiuwi ang labi nito sa kanilang bayan sa Libungan. Noong December 4, sa video na ito ay makikita mo na ang labi nito ay matagumpay na nai-release at ang ahensya nito na tumulong sa kanya na pumunta ng Japan ay ang parehong grupo na tumulong para maasikaso ang labi nito bago maipadala sa Pilipinas. Pagkatapos niyan ay naging sunod-sunod na ang update tungkol sa pangyayari. Base sa report noong November 24, si Gladys ay nasagasaan pala ng kotseng ito habang naglalakad sa pedestrian lane. Naisugod pa ito sa ospital ngunit sa tindi ng impact ay wala na ring nagawa ang mga doktor at di na nila naisalba o na-revive pa ang dalaga. Ang mga tao ay mabilis na sinabi ang mga katagang hindi mo talaga masasabi ang kapalaran ng isang tao. May iba na ng hinayang sapagkat marami pa itong mga pangarap. Ngunit kahit ano pang sabihin nila, ang pamilyang testado ay may isa lamang na kahilingan sa darating na Pasko. Ang mapurusahan ang motorista na sumagasa kay Gladys at makuha nito ang hustisya. Ngunit tila magiging challenge yan dahil ayon sa mga otoridad ay baka hindi makasuhan ang driver. Sa report mula sa Metropolitan Police Department ay nalaman ng mga tao na nagsimula pala ang krimen sa isang vehicle showroom sa Omijima District. Ang suspect na 37 taong gulang ay napag-alaman pala na basta-basta na lamang ninakaw ang susi ng Toyota sedan at mabilis at matulin nitong pinatakbo ang sasakyan. Ang car dealership ay mabilis na kinontak ang mga otoridad na mabilis namang umaksyon sa reklamo. Sa loob ng 2 oras ay malayong nakontrol ng lalaki ang sasakyan at bandang tanghali noong November 24, kahit nasa 40 km/h ang speed limit sa Adachi Ward, ang salarin ay nag-over sa speed limit. Sa ulat ay pinatakbo nito ang sasakyan ng 70 km/h na klarong paglabag sa batas trapiko. Hindi lamang ito overspeeding. Ngunit kahit ang traffic light ay pula na nangangahulugan na dapat siyang tumigil, sa halip na hayaan ang daloy ng ibang sasakyan na nanggagaling mula sa ibang direksyon, ay pinatakbo nito ang sedan. Ang kalsada nitong ginamit ay ang parehong daan kung saan tumatawid si Gladys. Sa bilis ng takbo ng sasakyan ay hindi na ito nakapag-react. Kasabay ng pagtilapo ng katawan ni Gladys ay ganun din ang nangyari sa katawan ng isa pang biktima na naiulat na isang Japanese na 81 taong gulang na. Ang pagbangga ng sasakyan sa 2 tao ang naging rason kung bakit ang salarin ay nawala ng kontrol sa manibela, na naging dahilan naman kung bakit ito bumangga sa isang commuter van na naglalaman pa ng 10 mga pasahero. Naging mabilis ang aksyon ng emergency medical services sa lugar at ang lahat ng 12 katao ay naisugod agad sa ospital. Pero si Gladys at ang 81 taong gulang na matanda na tumatawid sa pedestrian lane ay idiniklarang patay na. Ang 10 mga katao naman ay nanatiling nakakonfine dahil sa mga sugat na natamo ng mga ito. Ang suspect ay mabilis na lumabas ng sasakyan at kalaunan ay kinumpirma ng mga otoridad na nagawa pa nitong umuwi sa tahanan niya. Kalaunan, ang nanay nito ay humarap sa media para humingi ng paumanhin sa inasal ng kanyang anak. Ibinahagi ng ginang na ang suspect ay gustong-gusto talaga na magkaroon ng kotse at pangarap nitong makabiyahe gamit ang sasakyan sa Kanagawa area. Ang salarin ay dinakip at dinala sa prosecutor's office at habang ito ay naasikaso sa presinto, ang nanay naman ito ay abala sa pagtatanggol sa pagkatao nito. Sinabi pa nito na kukumbinsin niya ang lahat ng 10 biktima na nakakonfine na patawarin ang kanyang anak. At isiniwalat nito na hindi maaaring makasuhan ang kanyang anak sapagkat ito ay merong problema sa pag-iisip.
Ang posibilidad na meron nga itong mental illness ang rason kung bakit ang mga pulis ay pinagbawalan ang media at lahat ng mga reporters na huwag isiwalat ang pangalan o mukha nito sa telebisyon. Lumalabas rin na ang salarin ay sinabi na hindi niya ninakaw ang sasakyan. Sa halip ay tinetest drive niya lamang ito. As of this recording, ang mga otoridad ay iniimbestigahan pa rin kung ano pa ang maaari nilang maikaso dito bukod sa kasong auto theft at hit and run. Sa ilalim ng Penal Code Article 39 ng Japan, kung mapatunayan nga na may problema sa pag-iisip ang salarin ng masagasaan nito sina Gladys at iba pa, depende kung gaano kalala ang kondisyon nito, maaaring mabawasan ang parusa niya. Pwede ring tuluyan itong maabsuelto o kaya naman ang judge ay maaaring ipag-utos na dumaan ito sa gamutan sa isang mental health facility. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.